Narito na ang special coverage ng Hatol ng Bayan 2025 kasama ang PNA headlines. Tutulong ang PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG sa case build-up na may kaugnayan sa mga insidenteng may kinalaman sa midterm elections. Ayon kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, bahagi ito ng trabaho nilang tiyaking mapayapa ang halalan ngayong araw. Sinabi ni Torre na magpapakalat ang CIDG ng mga tauhang tutulong sa pag-iimbestiga sa mga paglabag sa Omnibus Election Code at sa iba pang insidente ngayon eleksyon. Bukod ito sa pag-iimbestiga ng mga banta sa kaayusan tulad ng tinagurian guns, goons, and gold. Magiging katuwang naman ng PNP ang Armed Forces of the Philippines or AFP para tiyakin ang seguridad sa eleksyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakabantay ang military laban sa mga bantang tulad ng mga terorista, armadong grupo at sa mga sangkot sa vote buying, lalo na sa mga election hotspots at areas of concern. Sinabi ni Padilla na nakaagapay sila sa PNP at COMELEC para tiyakin ang seguridad ng eleksyon. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na walang problema sa kuryente sa bansa ngayong araw ng eleksyon. Ayon sa NGCP, normal ang operasyon ng mga transmission lines at pasilidad nito batay sa sitwasyon update kaninang alas 11 ng umaga. Sinabi nitong may sapat na kapasidad sa mga power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao at kaya ng mga ito na punan ang demand ngayong eleksyon. Sinuspende ng NGCP ang pagsasagawa ng maintenance para masigurong may sapat na kuryente habang isinasagawa ang botohan, canvassing at proklamasyon ng mga mananalo. Naunang sinabi ng Department of Energy or DOE na may sapat na supply ng kuryente para sa eleksyon at mga araw ng tag-init. Sinabi rin ng National Electrification Administration na handa ang energy sector para sa pagsasagawa ngayong eleksyon. Abangan ang mga susunod na balita mula sa special coverage ng Hatol ng Bayan 2025, hatid sa inyo ng pinagsama-samang puwersa ng government state media, ang Radyo Pilipinas, PTV4, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at IBC 13. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.